yan. So, Gano'n. nag-a-advance na yung technology ng robot at makikita nyo siguro in a few years time magiging mainstream na yan dito. Oo. Pero ano kung bentahe sa Pilipinas? Kasi balita ko, parang may proposal kayo na dito magkaroon ng mas maramihang pagawaan sa Pilipinas po rito? Ay, oo. Kasi may mga nakausap ako nung huli kong trip sa Hong Kong, kamakailan lang, nung weekend. May interesado na ang problema nila kasi sa robot, parang AI yan. Dapat may nagtre-train sa Apo. robot. Aha. May nagtre-train. So, saan ba nila gagamitin yung mga robot? Sa entertainment industry, sa service industry. Sino pa ba naman ang dapat mag-train sa robot? Kung sino, di yun ang dalubhasa at may empathy at may skill sa ganyan. So, tinitignan nila kung pwedeng patrain yung mga robot sa Pilipinas. Para bang yung robot dadalhin sa Pilipinas, i-assemble, i-train, tapos i-export natin. Yun yung tinitignan natin. Ano pa lang naman yan, idea. Pero habang inaaral ko at lalo naming kinakausap yung manufacturer, sa March po, interesado silang pumunta dito sa Pinas at tignan nila kung talagang po pwede. Aha. Pero siyempre, bakit tanong yan, hindi ba ito threat sa aming mga, yung sabihin sa tao versus robot, Sec? Yun yung ano natin, binabantayan natin. Dapat, pag nagpasok ka ng mga ganyan, madadagdagan yung trabaho at tataas yung kalidad ng trabaho. Example lang yung BPO industry po natin. Nung nagsimula yan, hindi yan BPO, call center yan. Opo. Nung call center yan, yung sumasagot sa telepono, 1 million lang yan. Tapos, nung dumating yung business outsourcing, automation, sabi nila baka mawala yan. Nung nag-BPO na siya, nag-2 million yan. Ngayon, dumating yung AI. Eto po, naglabas ang BPO industry. Yung jobs nila nag-increase by 80,000 jobs. So yung AI, pagka diniskartehan mo ng maayos, Ayun. makakadagdag ng trabaho. Yung robotics ganun din. Pag diniskartehan natin ng maayos, makakadagdag ng trabaho. Saan niyo po nakikitang pwedeng gamitin yung ano, yung una yung robot na aso, tsaka yung robot na parang tao? Ay, yun ang kagandahan. Yung aso, tinitignan namin. Di ba, pag nag-earthquake, kailangan makita mo yung sino ba yung na-trap. Opo. Hindi naman pwede magpadala ng tao dahil delikado yung lugar. Meron po ako nakita na robot na pwede bang maglakad sa mga rubbles, sa mga gumuho. Opo. Tapos may scanner siya. So life-saving yon. Tapos may nakita akong robot dog na lumalangoy, lumulutang pwede natin gamitin sa baha. Yan ganon. naman po yung nagamit na sa ibang bansa. Iniisip ko, bakit naman hindi natin i-try sa atin at baka sakaling makasave pa ng mga tao. Kung may mga rescue dog, may mga rescue robo-dogs, di ba?